we discuss about, yung natapos natin is, wala, hindi ko na makita. Okay. So, ang lesson natin ngayong hapon is all about, we discuss about the heart. Okay? Matthew chapter 13. Huwag tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po yung magbasa ng salita ng Diyos. Matthew chapter 13. At maya-maya ay darating na yung mga bata. Sinusundo na yung iba. Matthew chapter 13 verse 19 to 23. Ganito po ang wika, no ho? Okay, basahin po natin. Matthew 13 verse 19 to 23. Okay, we are going to read the word of God responsibly. And when anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which receiveth seed by the wayside. Verse 20. Yet hath he not wrought in himself, but journeyed for a while, for when tribulation or persecution ariseth, because of the word, by and by he is offended. Lahat tayo sa verse 23, but he that receiveth seed unto the good ground is he that heareth the word, and understandeth it, which also beareth fruit, and bringeth forth some 100-fold, some 60, and some 30. Tayo po yung manalangin. Thank you, Father, for the reading of your words. Bless us this afternoon. In the name of our Lord Jesus Christ, Amen. So we are going to discuss about the heart, ano ho. Meron ako hinahanap na, na tawag doon. Hindi ko na makita. Pwede na po umapo, ano ho. Ayun. We will discuss about tithes, pero tapusin ko lang yung mensahe na umaga, hindi ko natapos eh. Okay? Para maiksing dalawang mensahe ito ngayon. Kanina we discuss about tithes sa pinakadulo ng lesson po natin. So meron tayong mga reason why we tithe. Reasons why we tithe. Ano ho? The tithe is the Lord's, not mine. That's reason number 1. Reason number 2, tithing is the first area the Lord commanded us to return to Him according to Malachi chapter 3. Number 3 na reason, tithing is the least I can do. The first step of financial obedience. Pangapat na dahilan, tithing is obedience. We want to obey. So gusto natin sumunod. Tithing is honest. So you want to be honest. Tithing is pre-law. So yun ay galing kay Abraham pa. Then during the law, during the time of Moses, and also the New Testament practice. Okay po? Then tithing is a Christian. We are all Christian. Tithing is blessed. I want to be blessed. Tithing support the local church. We want to support the local church. Then last na reason, tithing proves the Lord. Patunay natin yan sa Panginoon at ang Panginoon naman, pinapatunayan tayo. Okay? So yun po yung hindi ko natapos kayo ng umaga. Now, we are going to discuss this afternoon about heart. Ang puso po natin, mga baded, our heart, nagpapump po yan ng blood around our body. Okay? Nagsisend siya ng oxygen and nutrients all parts of our body and carries away unwanted carbon dioxide and waste product. Tinatanggal naman niya. So, kita mo yan, ano? Para ba yung kwento ni nung na-stroke yung father niya. Oh. Pag inom ng gamot, inihi lang yung di ba? Yung namumuong tawag doon. So, kita nyo, yung waste product, napupunta lang sa urinal. So, yun po yan. Ngayon,
Merong mga chambers yung puso natin. Dalawa sa kanan, dalawa din sa kaliwa. Okay? The two small upper chamber are called atria, and two larger chamber is called ventricles. So ito po yan, yung puso natin, siya po yung nagsusupply ng dugo, kasama na rin doon yung nutrients, at kasama na rin doon yung hangin, oxygen. So ito yung puso, kabahagi nito yung tinatawag na circulatory system. The heart and the blood vessels make up cardiovascular system or heart and circulatory system. Our blood is pumped around the body through the network of blood vessels. Ito mga blood vessels natin, mga arteries natin. May nabasa akong article na ito ay napakahaba pala nito. Pag ito'y, ano ba, yung gawin doon? Yung sukatin natin, ang haba nito ay mula rito po hanggang Cubao, para mga 15 kilometers. Ganun kahaba. At yun ay nagsusuplayan ng dugo all over the body. Okay. So, ano yan? Our blood is pumped around the body through the network of blood vessels, arteries, capillaries, and veins. The heart has 4 valves. May mga valves yan. Okay? In order for the heart to keep pumping regularly, it needs electrical signals which are sent to the heart muscle, telling it when to contract and to relax. Kung kailan, kaya mayroon yan. May pag-ganon-ganon, di ba? Kung kailan siya mag-relax, paano siya contract. If you use the average of 80 beats per minute, sa isang minuto, 80 beats, your heart beats around 4,800 times per hour. 115-200 times per day, that would be 42,000 times in a year. Yung pagbibit niya. 42,000 times a year. Kaya nga yung iba, pag masyadong mabilis yung puso, magkakaproblema siya. Pag mabagal naman yung puso, magkakaproblema din po siya. Nung ako po'y pumunta doon sa Chinese doctor, doon sa may... Katanda ko, parang Dr. Piping Lau. Okay? Hinawakan na ako dito ni Dr. Piping Lau. Sabi niya sa akin, your heart rate is very slow. Okay. Binigyan ka agad ng gamot. Sabi ko, totoo kaya ito? Parang doktor to, pero parang namang pinursuhan na ako, ginanyanan na ako dito. Binilang lang yun yung pulso ko, tapos sabihin niya kagad, mahina yung tibok ng puso ko. Okay Ang lupit, ano? So, ano yung mga klaseng puso meron tayong mga kapatid? Number 1, verse 19. Ano sabi dyan? When one heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then cometh the wicked one and catcheth away that was sown in the heart. This is he which receiveth seed by the wayside. Yung wayside, yun po yung inaapakan. Pag ang lugar ay inaapakan, tumitigas po yan. Kaya minsan, masabihin natin, ang tigas naman ng puso mo. Pero actually, hindi literal na matigas yung puso, ha? Ako pa naman, ang paborito ko sa manok, puso. Gusto ko sa puso. Sa isda naman, ang paborito ko, utak, ulo. Nung buo pa yung yung waulo ba yun? Tagit 5, waulo, no? Roast beef ba yun? Waulo pala, dito pala. Roast beef pala dito. Okay, thank you, man. Yung dito pa sa gate 5, roast beef, ang gusto ko dyan ay mata ng baka. Sabi nila, Pastor, bakit gustong-gusto mo yung mata? Masarap kasi pag may muta. Tinaroko ko. Pero malinis naman yun. Hugasan na yun eh. Baka naman yun eh. So ito mga batid. Itong una, verse 19, is called hardened heart. Kasi nga matigas yung puso.
Alam niyo, pag ang tao matigas ang puso, ayaw po magpaturo niyan. Okay? It is a closed heart. Sarado yung puso. Ayaw magpaturo. Hardened by choice. Tumitigas na yung puso nila dahil sa kanilang choice, yung kanilang pagpili. Hebrews chapter 3. Tingnan natin yung Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3. Verse number 7 hanggang 8. Hebrews chapter 3, verse 7 to 8. Ito po ang wika na kasulatan. Pag dikit-dikit yung Bible. 7 to 8. Sabi po dito, wherefore, as the Holy Ghost saith today, if you will hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. Kasi yung mga Israelita, tumitigas na po yung puso nila. Alam naman nila yung mga miracles na ginawa ng Diyos. Paano sila nakatawid doon sa dagat? Paano sila pinapayungan ng Panginoon? Paano sila binibigyan ng apoy para sila ay magkaroon ng warm during the cold of the day, of the night. Pagkatapos niyan, they have food to eat. Mana, dumarating sa kanila. Kaso lang, hardened heart. Ayaw maniwala sa provision ng Panginoon. And sometimes, meron tayong ganon. Kasi nga, practicality versus faith, minsan we choose the practical side. Okay? Yung bang we know how to measure it. Yung kaya nating, lagi natin sinasabi, reachable. Okay? Samantala, yung impossible dream to reach the unreachable star. Sometimes wala tayo noon. Okay? Ano ba? Itong hardened heart, mga kapatid, belief and salvation is prevented. Yung paniniwala at yung kaligtasan na prevent kasi nga po matigas na po yung puso. So ano bang dahilan bakit matigas ang puso ng tao? What are the causes? Why the heart is hardened? Number 1, kasalanan. Hebrews chapter 3, verse number 12, ito po sabi, But exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Titigas na yung puso because of sin. Yun po yan, mga kapatid. Puso po ang pinag-usapan natin dyan. Ang sabi dyan, verse 14, For we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. While it is said today, if you will hear His voice, harden not your hearts as in the provocation. Okay? Yan po. Sin. Another one, bakit tumitigas ang puso? Ingratitude and pride. Yan po yan. Nakakita na ba kayo ng tao na ingrato? Saan ko ba nabasa yon? Nagtanong yung tao, bakit ka ba nag-aalaga pa ng sawa? Natutuklaw ka eh. Para ba yung may pinuntahan kaming farm, pinapakain yung sawa, yan laki pa naman na sa yung nilalagay dito. Di ba? Yung kulay dilaw. Okay lang ako sa kulay dilaw. Yung kulay maroon, kulay brown. Laki. Sabi sa akin, Pastor, ikaw naman, ay pambihira ilagay mo dito pagka nagkamali yung sawa, bigla kang bibigisin dito. Okay lang yung sawa, ganito lang kalaki. Yung sawa kasi laki ng hita mo. Igaganon dito, pag pumulupot yan, di patay ka. Babaliin yung leeg mo. Ay ko, ayoko. Ito na. Para lumabas, kasi gutom yung sawa, papakainin mo na para hindi na ba hindi man nuklaw. Dala-dala nung
nung babae, yung manok. Binuksan niya, dala niya ganon. Hindi nabitawan, kagad. Pag ganon na binitawan niya. Alam mo anong na dakma na ng sawa? Ito rito. Oh, ito yung dakma. Tinatak siya paloob eh. Oh. Sipin mo yan. Dalawang mama, hinahatak siya. Iyak yung babae. Dito. Dugo-dugo yan. Sipin nyo. Magpapakain ka lang. Tapos ikaw nung nadali. Siguro, nasa isip ng, naamoy ng sawa, na yung kamay niya, dahil na naghahawak ng manok, akala manok pa rin yung kamay niya. Oh. Hayop yan eh. Hindi naman yung nag-aral na yun ay yung kamay ay kamay. Yung manok ay manok. Hindi naman niya alam yun. Nakagat. Okay. So, ibig sabihin, pinakain na nga, kakagatin pa. Parang ganun eh. Maraming mga tao, pakainin mo na, bigyan mo na ng kabutihan, pakitaan mo na ng ingrato. Di ba? Yun po yan. Ito, sabi ng Romans chapter 1. Romans chapter 1. Verse number 21 to 22. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful. Di sila marunong magsalamat. But became vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they become fools. Oh, yun ang sabi naman na nakasulatan. Okay? So ito po yan. Ingratitude and pride. Another one is foolishness. Kaya yun po yung nagkukos ng hardened heart. Second, stony heart. Verse number 20. Verse number 20, stony heart. This heart is shallow. This heart is emotional. This heart is heavy. Ito yung mga tao na tinatawag natin na good starter. Pag nagsimula yan sa gawain ng Panginoon, natutuwa yan, nabibless yan. But by and by, para ba yung nakasubok na ba kayo magtanggal ng parakis? Parakis? Di ba parakis? Ang hirap tanggalin yan eh. Maliit na bagay, pero ang hirap tanggalin. Merong mga puno na mataas na, madaling bunutin. Pero meron naman ang hirap bunutin. Kaya itong stony heart, stone, mabato rin yan, matigas din, di ba? So ito lang yung mga tao, ang uri ng mga tao na ito. Pag binasa natin sa verse 20, ano nakalagay dyan? But he that receives seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it. Yet, hath he not wrought in himself, hindi makaugat. Pagka minsan yung pananim natin, hindi po pwede sa mga mabatong lugar. Bakit? Ulang sa lupa. Pero hanga ka naman doon sa mga pananim din, na kahit sa bato, nabubuhay. Subukan yung pumunta doon sa sementeryo ng Taytay. Sementeryo ng Taytay? Makita nyo yung mga puno, nandoon na sa sa taas ng, tawag doon? Puntod. Magtataka ka, paano nabuhay yung puno na yan? Nasa taas naman siya ng puntod na Iniisip ko na lang, yung katas ng patay, yun ang kanyang tubig. Pero tagal na noon Diba, tagal na eh. O, gano'n. Kaya tinitino, paano kaya? Nung pumunta kami naglibing kami ng pinsan namin na mga hako sabi ko, ano ba ito mga, kasi yan halos yung ibang patong, di ba? 7 patong na, Mga tagilid na yung mga, mga punto doon Pero magtataka ka, may mga puno doon nabubuhay, nandoon sa puntod. Walang tubig, simento yun, pero nabubuhay sila. Okay? Pero ibig sabihin, mga kapatid, good na mayroong mga klaseng ganung puno, nabubuhay kahit walang tubig, nabubuhay kahit mabato.
Pero in general rule, bibihira po yung mga halaman na gano'n at puno na gano'n. Okay? Kaya ito, wala silang ugat, patay. Ito rin yung klaseng Kristiyano na madaling matisod. Tisurin ba? Kaya tayo mga kapatid, huwag tayo kagad matisod. Tuloy lang. Oh. Yung tisod, offend, tanggalin natin sa vocabulary yan. Kasi mahirap. Sa bahay, may napapansin na ako, yung pagka nagkakaedad pala, sensitibo na. Napansin niyo yan? Minsan, salita lang pagsimula ng away namin ni Mrs. Sasabihin ko na, tama na. Maya-maya sabi ko, bakit ba nga ba nagaganon ako? Ano? Sensitive na. Okay, sensitibo na. Sabi ko, kaiba. Oh. So, meron na palang ganon. Kaya sabi ko, dapat yun ang pag-aralan ko. Habang nagkakaedad tayo, yung ganong area ng buhay natin, pag-aralan natin yan. Okay? Kaya minsan yung mga anak, sasabihin, ang hirap talaga magpalaki ng magulang. Yun na pala yun, di ba? Kasi parang bata na yung nanay-tatay ko. Ayos ah. In which, minsan nagiging totoo. Okay? Kaya pag-aralan natin, huwag tayo magiging pikunin. Kasi yung mga kaibigan ko matatanda na, yun ang sinasabi ng mga anak. Ay, si daddy, grabe, pasaway. Mahirap nang kausapin. Mahirap nang turuan eh. Pag kausapin mo, nagagalit agad. Oh. Kita nyo, di ba? Dinadaan sa pagiging tatay. Kaya minsan pinag-iisipan ko yan, harinawa, wag dumating sa buhay ko na gano'n. Lagi kong sinasabi, open ako for, tawag doon, turuan ako ba? Teachable spirit. Na kahit yung anak ko, tuturuan ako. Oh. Kaso lang, tamad magturo yung mga yun. Sabi ko, turuan nyo ako paano mag-Gcash. Ayaw nila turuan. Ayaw. Kasi baka daw matuto eh. Pag natuto ako, baka delikado. Kaya hindi ko na rin inaral. Bahala kayo dyan. Madali lang naman sana. Kasi sabi nila, wag mo na dad, pag-aralan yan ha. O di wag. Madali ako kausap eh. Okay. Another one, verse 22. Firm heart, matinik na puso. Sa pagtatanim natin, maraming mga area. Sino ba yung sa bundok na, yung may tinik na hindi yung makahiya bang tawag doon? Yung hindi makahiya. Yung green na parang na pag hinawakan mo, anong tawag ba niyan? Brother Richard, yung green na ganun kalalaki na yung ganun kalalaking Brad, nakita na ba kayo? Ha? Pulitis ba tawag doon? Hindi yun, ginugula yun eh. Yung para siyang makahiya, pero ang baging niya malalaki. Matataas yung yung tawag doon. Na ang hirap, pati yung dahon niya nakakasugat. Oh, hindi pa kayo nakita ng ganon? Ang hirap bunutin yun. Ang hirap. So ito yun. Kung magtanim ka at maraming mga tinik doon, hindi mo rin maalagaan. Oh. Alam nyo ba kung ang farm ninyo ay madaling mag-farm ng niyog. Bakit? Tataas lang naman siya eh. Pero pag ang farm mo ay pinya, ang hirap noon, naka-short ka, pupunta ka doon sa pinyahan mo, paglabas mo, tusok-tusok na yung mo. O, di ba? Ka, tapos hindi ka nag-jacket, tusok-tusok yan, hindi ka mag-gloves. Kahit na gaano katamis ng pinya mo, grabe ka. Kaya makita mo yung nagpipinya, di ba? Nakamaong yan, naka-gloves yan, naka-goggles pa yan, kasi pagka nagkamali ka, bumanon ka, matutusok yung mata mo. Kaya dapat may eyeglass ka. Oh, safety first. Masarap kainin, mahirap kunin. Siyempre, pag puro pinya yan, mahirap na. Kaya mahirap doon magtanim. Kita nyo sa palayan. Sa bagay, hindi naman kayo nakasubok ng palay. Yung palay ho, marami po yung sumusulpot.
Kahit saan naman, kung ikaw may garden, marami dyan unwanted grass. Yun po yung kalaban sa nutrients po ng iyong pananim. Okay? So itong thorny heart na to, this heart is overcrowded. Harmful heart. Marami itong tinatawag na hindrances. Marami itong sama ng loob. Pambihira. Kaya wag kayong tawag doon, mag-alaga ng sama ng loob. Pag nag-alaga kayo ng sama ng loob, aatakihin na lang kayo. Okay? Bakit meron tinatawag na thorny hearts? Ito po mga kapatid, ito yung puso na kung saan marami siyang inintinding cares of this world. Yung mundo, inaalagaan niya. Deceitfulness of riches in Luke chapter 12 verse number 15. Desires of other things. Yung Proverbs 23 verse number 23. Lahat ginugusto niya. On the other hand, meron naman tinatawag na good heart. Verse number 23. Ito po yung sabi sa verse 23. But he that receiveth seed into good ground is he that heareth the word and understandeth it, which also beareth fruit, and bringeth forth some 100-fold, some 60, some 30. Itong puso na ito yung puso na honest. Ang puso na ito ay healthy. By the way, para maging healthy ang puso natin, sabi ng mga medical advisors natin, na tayo ay mag-exercise 3 times a day. 3 times a day. At 3 times a week. Grabe na may exercise 3 times a day. Mga patay tayo dyan. 3 times a week. 3 times a week. At dapat tayo ay maglakad-lakad once a week. At 3 times a week, magpa-araw tayo. Di ba? Magpa-araw tayo. 3 times a week. Alam nyo ba, noong pandemic, maraming tao nagkasakit. Bakit? Takot maarawan. Merong matanda akong kaibigan, sabi niya, tumawag sa akin, Brad, parang nangihina na ako eh. Parang hindi na gumagalaw yung sirkulasyon ng dugo ko. Sabi ko, lumalabas ka ba ng bahay? Hindi, natatakot ako eh. Yun ang kulang sa'yo, sunlight. Magpa-araw ka. Kasi nung tiningnan ko, ang putla-putla na eh. Yun po yan, mahalaga yan. So itong good heart na ito, mga kapatid, ito yung honest heart, healthy heart, happy heart, honorable, and humble. Ito po yung puso na madaling tumanggap ng salita ng Diyos. Ito yung puso na madaling maniwala sa salita ng Diyos. Ito rin yung klase ng puso na yung napakinggan niya, i-apply niya. Ina-apply. At ito yung puso na kung saan nagbubunga. Okay? Yun po yan. Kaya nakalagay dyan, 100-fold, 60, some 30, nagbubunga. So kung gusto natin ng good heart, magbunga tayo. Okay? So yun po yan, mga baded. Kaya alamin nyo ang puso po ninyo. Know your heart well. Is your heart hardened? Is your heart stony? Is your heart thorny, matinik? Or your heart is good? Okay? Tumayo po tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for what we have learned this afternoon. A reminder for us. Ano ba yung puso meron kami? Dapat meron kami pusong naglilingkod sa inyo. Dahil kayo po ang misabi, love the Lord with all your heart, with all your might, and with all your soul. Kaya dapat kasama po ang puso, pagandahin po namin. At yung programa pa ngayong hapon about children's ministry, I pray, Father, na ingatan niyo rin po yung mga nasusundo, gabayan, ilayo sa kapamakan na disgrasya. I-bless niyo rin po yung mga nagtuturo. Kasama na rin dyan yung mga nagpe-prepare sa pagkain and everything that goes along. Pagpalain niyo po kami, O Diyos, at patuloy niyong i-bless sa mga anak po ninyo. Lahat na ito aking nadalangin, pinapasalamatan sa madali sa pangalan ni Kristo Jesus, sa aming Diyos kabaligtas. Amen. Okay. Tawagin natin si Brother Paul.
as we give our offerings, tithes and offerings.